Grabe, ngayon lang itong mangyayari sa Pilipinas. Mga mayayamang kandidato, humanda, or else. Hihigpitan na ng COMELEC ang mga social media influencers sa pag-endorso ng mga politiko para po masigurong walang mangyayaring pag-abuso. At para naman sa mga influencer na kumakandidato rin, ang social media platform na manong bahalang mag-regulate sa kanila. Ito'y parang magkaroon ng matibay na partnership ang COMELEC at TikTok na labanan yung mga misinformation, disinformation, lalo ngayong darating ng midterm elections. Pangalawa, ito'y para ipaalala sa mga kandidato at mga supporters nito na bawal ang mga political advertisement or promotions dito sa kumpanya or sa social media platform na TikTok. At pangatlo, naglunsad na rin sila ng kanilang election campaign na #ThinkTwice na mas makakatulong daw in terms of voter education sa mga users nila in terms of paparating nga na bilang Pilipino 2025. The Philippine poll body and social media giant TikTok signed a memorandum of agreement aimed at preventing the spread of fake news. Commission on Elections for COMELEC and social media platform TikTok Philippines signed a memorandum of agreement on Tuesday for the 2025 national and local elections. The agreement, according to COMELEC and TikTok, aims to have a transparent election and digital integrity. The Committee on Contrabigais will be proposing to the Commission and Bank a policy to presume that if somebody is fronting for and behalf of a candidate, if he or she is an influencer, or if he or she is an artist trying to endorse somebody, yung sinasabi kasi nila, Ma'am Jackie, na hindi sila bayad, hindi sila binabayaran, for free lang, kaibigan, donation. Ang contention ng isa naming kasamahan, dapat i-presume na may bayad. It's up to them to defend themselves na walang bayad. Kasi lagi na lang may mga nakakaligtas kasi. Lagi na lang sinasabi, libre yan, wala naman kaming bayad. So, hindi na nagbabayad ng income tax. Tapos hindi pa nare-report sa statement of contribution and expenditure. Ako, supportive of that kind of initiative. Para naman malagay natin sila sa tama. At kailangan natin yung tulong ng TikTok kasi, siyempre, lumabas na sa kanilang platform. Yung mga ganyan, madali na namin ma-monitor. Yung mga influencer kasama yung mga artists. Alam mo ba kung ano ang bagong patibong sa politiko ngayong halalan? Isang patibong na hindi nila nakita o baka naman akala nila makakalusot na naman sila. Pero hindi. Ngayong taon, binabantayan na ng COMELEC ang mga celebrity at influencer endorsements bilang bahagi ng campaign expenses. Oo, kahit sabihin pang kaibigan lang o walang bayad, may bagong batas na magsasabi kung sino ang mananagot at kung sino ang mahuhulog sa sariling hukay. Pero teka, paano nga ba ito gumagana? Sa bawat eleksyon, may mga kandidato na tila hindi nauubusan ng pundo. TV ads kaliwat kanan, billboard sa bawat kanto at syempre ang mga sikat na artista at influencers na nag-endorso sa kanila. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na hindi na ito pwedeng palusutin? Ngayon, kahit artista o influencer, kapag sumuporta ka sa kandidato, kailangang ideklara ito bilang campaign expense. Pero ang mga politiko, siguradong may palusot. Sasabihin nilang, kaibigan ko lang yan, wala akong binayad. Ngunit, sabi ni COMELEC Chairperson George Garcia, hindi na uubra ang ganitong alibay. Maliban na lang kung kadugo mo hanggang second degree tulad ng lolo, lola, kapatid, lahat ng endorsements ay tuturing na campaign expense at kung hindi ito idedeklara sa kanilang Statement of Contribution and Expenditures o SOSE, malas nila dahil ano ang mangyayari kung hindi nila ito idedeklara? COMELEC mismo ang mag-iimbestiga kung may sikat na personalidad na nag-endorso pero hindi kasama sa SOSE ng kandidato, makakasuhan sila. Hindi lang yan, Bureau of Internal Revenue o BIR na mismo ang mag-uusisa kung may tamang buwis na binayaran. At ito pa, unang beses sa kasaysayan ng Pilipinas na ilalabas online ang SOSE ng mga kandidato. Oo, mabubusisi na ito ng bawat Pilipino. At ito ang kagustuhan ng ating Pangulo, ang transparency. Dahil akala ng mga kandidato, sila lang ang may mata sa eleksyon. Pero ngayon, ikaw na mismong botante ang may kapangyarihan para suriin ang bawat sentimong ginastos nila. May misteryosong campaign donor, hindi ka sigurado kung mayaman nga sila o front lang. Ngayon, pwede mong tignan. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy
na isa sa mga pinakakontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Pero bakit biglang naging mahigpit ang COMELEC? Simple lang, dahil sa matagal ng panluloko sa bawat eleksyon, paulit-ulit na lang may mga kandidatong tila may magic wallet, walang limitasyon ang gastos. Pero ngayon, walang kandidatong makakatakas. Kung may tira pang pondo matapos ang eleksyon, dapat bayaran ang tamang buwis. Kung may anonymous donor, i-check kung legal ba silang magbigay ng donasyon. Ngunit ang tanong, totoo bang kaya ng COMELEC na habulin ang lahat ng nandaya? Dito papasok ang pinakamaling pagbabago sa eleksyon. Ikaw na ang magbabantay. Dahil sa SOSE Transparency, bawat Pilipino ay may kakayahang mag-audit ng mga kandidato. Wala nang tagong milyon-milyong budget na hindi na ipapaliwanag. Kung may itinatagong impormasyon, masisilip na natin. At kung mahuli sila, pwede silang makasuhan. Ngayon, isipin mong isang araw, biglang may kandidatong sumikat dahil sa suporta ng mga artista. Pero pagkatapos ng eleksyon, lumabas na wala pala silang idineklarang gastos para sa endorsement. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, may nagbayad pero hindi idineklara. Ibig sabihin, may itinago sila. Ibig sabihin, huli ka. Ngayon lang ito mangyayari sa Pilipinas. At sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng bansa, hindi na tayo bulag sa mga kandidato. Kaya kung isang politikong nagbabalak, mandaya gamit ang pera ng taong bayan, ay kailangan humanda dahil ang taong bayan gising na. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Kawikaan 11 verse 3. Ang katapatan ng matuwid ay kanilang patnubay, ngunit ang kataksilan ng mga taksil ay kanilang ikapapahamak. Sa mundo ng politika at buhay, napakaraming gumagamit ng panlilinlang upang makuha ang nais nila. Ngunit sa huli, ang katotohanan at katapatan ang mananatili at magdadala ng tagumpay. Ang mga mandaraya at tiwali ay maaring makulusot sa paningin ng tao, ngunit hindi sila makakaligtas sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Ang talatang ito ay isang paalala na ang matuwid ang may takot sa ating Panginoong Diyos at ang tapat ay hindi kailanman maliligaw dahil ang kanilang landas ay ginagabayan ng katotohanan. Subalit ang mga mapanlinlang ay sarili nilang inilalagay sa kapahamakan. Bilang mga mamamayan, tungkulin nating piliin ang tama, hindi lang sa eleksyon kundi sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Maging tapat tayo kaibigan sa ating mga salita, kilos at desisyon sapagkat ito ang tunay na patnubay patungo sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang Diyos ng katotohanan at katarungan. Sa gitna ng mundo na puno ng panlilinlang at kasamaan, humihiling kami sa iyong liwanag upang patnubayan niyo po kami sa tamang daan. O aming Panginoong Diyos, ipinapanalangin namin ang aming bansa. Naway bigyan mo po kami ng karunungan ang bawat mamamayan upang pumili ng mga lider na may tunay na malasakit, hindi makasarili at higit sa lahat may takot sa iyo. Linisin niyo po ang aming gobyerno sa katiwalian at gawing matapat ang mga namumuno. Hiniling din namin na bigyan niyo po kami ng lakas upang ipaglaban ang katotohanan kahit na mahirap, pero naniniwala po kami na ikaw po ay nandiyan. Naway hindi lang kami maging mapanuri sa eleksyon, kundi sa aming sariling buhay din upang mamuhay kami na may katapatan at integridad ayon sa iyong kalooban. O aming Panginoon Jesus, tulungan niyo po kami na magkaroon ng mas malalim na relasyon sa inyo araw-araw. Mapalapit po kami sa aming Panginoon Jesus na siyang aming tunay na daan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat po Panginoong Diyos sa inyo pong pagmamahal at biyaya. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat nasamot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.